Hello guys, ngayon lang nakapag-ride ulit ng Sabado na walang pasok. Nung nakaraan wala rin pasok, kaso umiiral ang ulan, hindi makalabas ng bahay kaya pinilit na lang magpahinga. Sa ngayon semi long ride pa rin. Hindi ko alam kung kailan ako eksaktong mag-outside ulit of Tarlac Province. Pero for now, ang titirahin ko muna ay ang Ayala Crescendo sa Hacienda Luisita. Well, anyway, pasikat na ang araw at wag na natin patagalin ang intro na ito. Tara na at mag-ride out na tayo. Let's go! Nung nakaraang Sabado, wala rin pasok at yun talaga dapat ang araw na gagawin ko ang ruta na ito. Ngunit pabugso-bugso kasi ang ulan, napakalakas pa, kaya ngayon ko lang naharap. Maski ngayon maulan pa rin, yun nga lang pabago-bago, minsan mainit, minsan umaatik, minsan kumukulog at makulimlim. Halos di mo maintindihan at matansya ang panahon. Buti na lang, nakapagpalit na ako ng bagong gulong bago ko magawa ang ride na ito. Excited na rin akong gamitin kung gaano ito ka-fast rolling at katibay. So far, di naman ako binigo. Bale, dito ako dumaan sa Barangay Estipona, Pura, Tarlac at dadaan ng Victoria, Tarlac, diretso ng La Paz, Tarlac sa may Barangay Dumarais, tapos dadaan sa SC Tex Hacienda Luisita exit papunta dun sa aking main destination para mas maganda ang kalalabasan ng aking ruta. Masyado kasing malapit kapag dumaan ako sa MacArthur Highway. Pwede naman talaga akong dumaan sa MacArthur Highway papunta sa Crescendo. Yun nga lang, kapag sa MacArthur Highway ako dumaan, baka parang hindi long ride ang kalalabasan. Although yun ang aking main destination, pero may mga isa side trip pa ako para maging loop ang kalalabasan sa record ng aking Strava app. Bale, first time ko lang ding madadala ang aking bisikleta sa bandang Hacienda Luisita. Malapit lang din kasi dun ang kumpanyang aking pinapasukan. At kung titingnan ko sa mapa at sa environment, maganda rin siyang pang biking spot.
Maraming beses na akong dumaan sa daanan na ito. Mula pa nung meron pa akong nakakasama o group ride hanggang solo na lang ako. Malakas na ang loob kong dumaan dito, mapa madaling araw man or may araw. Pwede rin itong maging alternatibong daan papunta sa Nueva Ecija at Pampanga. Buti na lang hindi tirik ang araw. Nakisama naman maski papano ang panahon. Well, ideal weather ko talaga yung ganitong panahon para pumadyak. Sa kabila ng ganito ang weather, tumatagagtak pa rin ang aking mga pawis. Well, parte naman talaga ng pagbibisikleta yon or any kinds of physical activity. Lalong-lalo na pag nag-gym ka. Kaya gustong gusto ko talagang naglo-long ride para mas marami akong ma-burn na calories at fat sa aking katawan. Kasi umaabot ng 5,000 calories ang nabuburn ko ayon sa record ng aking cyclo-computer na Majin. Pagkatapos ng napakahabang anlipatag ay nagpahinga muna ako sa susunod na barangay na tinatawag na Laong Kupang. Yun nga lang, nagkamali ako ng pronunciation sa susunod na eksena dito. Pagpasensyaan nyo na lang po ang pagkakamali kong yun. Ayan guys, nandito na ako sa barangay Layong Kupang, Labas Tarlac. Bali, yan ang daan ko papunta sa aking main destination sa Ayala Crescento, Hacienda Luisita. Pahinga lang tayo saglit. At eto na nga, pagkatapos kong magpahinga saglit sa barangay Laong Kupang ay nagpatuloy na ako muli sa aking pagpadyak. Bale, first time kong dumaan dito. Meron din palang shortcut dito papunta sa Hacienda Luisita.
Bale, ang susunod na barangay na dadaanan ko ay ang Barangay Dumarais, La Paz, Tarlac. Guys, dito na ako sa Barangay Dumarais, La Paz, Tarlac. Ilang kilometro na lang at malapit na ako sa Ayala Crescendo. Bale, naghahanap lang naman ako ng tindahan para merong maipapapak. Medyo konting kumalam lang ang sikmura. At pagdating ko sa Ayala Crescendo, tingnan ko kung anong iba pang makikita ko dun. Baguhan lang kasi ako pumunta dun eh. Tara, hanap muna ako ng tindahan. Pagkatapos kong kumain at magmerienda sa isang tindahan sa Barangay Dumarais, ay nagpatuloy na ako muling pumadyak. Bale, puro talahiban ang mga dinaanan ko. Ngunit, ilang kilometro na lang at malapit na rin ang aking main destination dito. Pero bago yun, madadaanan ko ang SC Tex Hacienda Luisita Exit. Siguro nakakatakot dumaan dito kapag gabi at madaling araw. Halos walang ilaw dito, kaya dapat laging buhay ang ilaw ng sasakyan mo or pati sa bisikleta mo ay may dala kang ilaw. Nagpicture-picture muna ako doon sa SC Tex Hacienda Luisita Exit, ngunit hindi ko na sinama sa video na ito. Pero pagkatapos ko doon dumiretso na ako dito sa Luisita Access Road, at bago ako makarating ng Ayala Crescendo ay may madadaanan pa akong barangay, ang Barangay Central, Tarlac City. Pero ilang kilometro na lang din at malapit na rin ako dun sa aking destinasyon. Hindi ko lubos akalain na pati sa parting ito ay niro-road widening na rin. Talagang binabalak talaga ng gobyerno na palaparin ang bawat kalsada sa buong Pilipinas. Okay rin naman yun, malaking tulong rin sa siklista na kagaya ko. Eto na guys, nakarating na ako sa aking main destination, ang Ayala Crescendo, dito sa Hacienda Luisita, Tarlac. Tara, tambay muna tayo. Sightseeing, picture at mag-enjoy tayo. At sa wakas, narating ko na rin ang Crescendo Hacienda Luisita sa Barangay Central, Tarlac City. Tara guys, mag-stroll muna tayo. Tingnan natin at pagmasdan ang ganda ng view dito. Ngunit, hindi pa siya masyadong develop. Inuunti-unti pa lang. In the future siguro maganda ang kalalabasan ng pasyalan na ito.
Bagamat hindi pa fully developed, panalong panalo ang view at tambayan dito. Kahit sino pwedeng tumambay. What a perfect spot para sa mga nag-e-exercise, nagja-jogging, at even cycling. Parang sa ano na rin dun sa Clark, Pampanga. Perfect spot din para sa mga physical activity na gagawin ng kahit sino. Perfect dating spot din ang lugar na ito para sa mga magjowa o mag-asawa at para rin sa buong pamilya at buong barkada. Masarap magbanding siguro dito, lalong-lalo na sa gabi. Ayan guys, pagmasdan nyo ang ganda ng lugar na ito. Kaso konti pa lang ang mga establishment kasi dinidevelop pa lang siya Parang yung Mega World Capital sa San Fernando, Pampanga lang. Masarap din tambayan. Sarap pumasyal kahit anong gamit mo. Lalo na kung katulad yan, bisikleta. Marami rin akong nakitang nagbabike. Sulit na naman ang aking ride. Pagkatapos kong tumambay doon at kumain sa McDo ay lumarga na ulit ako at nagpatuloy dumaan dito sa Luisita Access Road. Masarap ding pumadyak dito. Perfect na perfect ding for cycling. Malapit lang dito ang kumpanyang aking pinapasukan. Ngunit syempre wala akong pasok. Enjoying ko muna ang aking day off. Syempre, wag din puro trabaho. Enjoy life din. Dahil sa Google Photos app, nagawa kong i-stabilize ang mga kuha ko sa video ko. Dahil sa mga nakaraang video ko ay maalog at makaldag ang mga kuha ko. Wala pa kasi akong budget para bumili ng panibagong action camera dahil nasira ang ginagamit kong action camera nung nakaraang rides ko. Palibasa mumurahin lang kasi yun Medyo bibili ako ng medyo quality naman. Pero sa ngayon, tiis muna, ipon muna at gamitin muna ang lumang cellphone pati na rin ang bago. Sa bandang kanan, doon papasok ang kumpanyang pinapasukan ko. Ngunit hindi ko siya i-mention dito sa video para na rin sa privacy nun. Ang topic lang naman dito ay cycling at adventure rides lang naman.
Bago muna ako umuwi, nag-side trip muna ako sa Armenia Dam sa Barangay Armenia, Tarlac City. Wala pa kasi akong picture doon nang nakabike lang. Dinaanan ko lang siya nung ako ay nagpunta sa Tarlac Diversion Dam. Bale, ang plano ko maglulup ako ng San Jose pauwi ng Herona, Tarlac. Bale, nung ako ay nag-Tarlac Diversion Dam, dito ako dumaan pauwi. At palabas ng San Miguel, Tarlac City, daan na ng MacArthur Highway, diretso Herona, Tarlac. Nung nagawi ako sa may bypass road ng San Francisco galing sa Tarlac Diversion Dam, naplatan ako at dito ko nagpa-vulcanize sa Barangay de la Paz, Tarlac City. Luma na kasi ang mga gulong ko, especially pinagpalit ko yung pudpud sa likod, nilagay ko sa harap. Kapag pudpud na ang gulong mo, prone na talaga sa flat at 4 years ko na rin nagamit kaya tama lang na nagpalit na ako para safe na safe tuwing nagra-ride. Branded pa ang aking pinalitan na Maxi Space 29 by 2.10. At eto na nga, ilang metro na lang at mararating ko na rin ang Armenia Dam dito sa Barangay Armenia, Tarlac City. Saglit lang naman ako at nagpahinga. Pinicturean ko lang para may memories ako na nakapag-bike din ako dito. Bukod sa exercise at good health, yun talaga ang purpose ng cycling journey ko. Ang picturan ang mga lugar na nararating gamit lamang ang bisikleta. Ayan guys, pauwi na tayo, pero may sinide trip lang tayo dito sa Barangay Armenia, Tarlac City, yung Armenia Dam na dinaanan ko na nung ako'y nag Tarlac Diversion Dam. Bale, pahinga lang konti at dito tayo dadaan sa trail na yan para mala mountain bike na naman ang adventure natin. At ikot tayo ng San Jose pabalik ng Herona para sulit ang ride. Kahit inside of Tarlac province lang, long ride pa rin ang kalalabasan. Kaya nga muna tayo. Yan, daming pawis. Ayan si aking buddy na si Black Mamaw. Tara, kaya nga muna tapos larga na ulit. Pili lang ang mga eksenang kukuhanan ko kasi hahaba na itong video kapag lahat kukuhanan ko.
At eto na, simula na ng ating trail adventure. Ika nga nila, it's more fun in the trails. Yun nga lang, nadumihan na naman ang aking bisikleta. Kaya, kailangan ko na naman itong paliguan after kong mag-ride. Pero, ganun talaga. Normal lang naman sa mountain bike ang madumihan dahil dun naman talaga sila dinisenyo. However, 4 years old na ang aking bisikleta pero still alive and kicking. Matibay, iilan pa lang ang napapalitan kong pyesa. Overall stock pa rin pero hindi sumusuko sa bawat ride. Kaya sulit na sulit talaga ang pagbili ko sa kanya. At dahil matagal ko na rin siyang ginagamit, meron na siyang sentimental value sa akin. Mahirap na siyang palitan kahit meron pang mga mas bagong release at magaganda ang specs. Bale, kapag diniretso ko ang napakahabang rough road or trail na ito, ang labas ko niyan ay Coangco Road or Kamiling Kapas Bypass Road papunta ng San Jose, Tarlac. At kapag kumaliwa ka naman, papunta ka sa Barangay Lawi, Kapas, Tarlac. Pero syempre hindi ako dun dadaan. Iikot ako ng San Jose pauwi ng Herona, Tarlac. O di ba? Ang ganda ng rutang naisip ko. Buti na lang talaga at hindi ko binibitawan ang pagiging mountain bike user ko. At least, hindi man ako kasing bilis ng road bike or gravel bike, ay nakakadaan naman ako sa kahit anong terrain. Yun nga lang, yung bago kong gulong na Maxi Space 29 by 2.10 ay hindi talaga siya dinesign para sa mga rough road. Dinesign siya for fast rolling. So magaan siyang gamitin kapag sa kalsada. Pero kaya naman niya. Maliliit lang kasi ang mga knobs niya, kaya hindi siya pang rough road. Kapag maliliit ang knobs, for fast rolling lang talaga ang mga ganung gulong ng mga mountain bike. Bagamat walang katao-tao sa lugar na dinadaanan ko, hindi naman ako natatakot. Pero may mga iilan naman din akong nakitang bahay, pero kukunti lang silang nakatira sa lugar na ito. Pero however, ang mahalaga, safe ako at walang humabol na mga aso at hindi naman ako
nasagasaan ng mga dumadaan na front loader dito. Hindi lahat ng pinadyak ko dito sa trail na to ay nadaan na sa pagpadyak. Yung iba nadaan na sa tulak dahil masyado nang mababato at hindi na makapit ang aking gulong. Sa sobrang haba ng trail na ito, hindi ko alam ang exact kilometers niya. However, wala naman na akong pakialam dun basta matapos ko ang ride na ito at maka 100 something man lang ako, masaya na ako. Yun ang mahalaga sa akin. Nabibiting kasi ako kapag below 50 kilometers lang ang padyakan. Matapos kong tahakin ang napakahabang trail or rough road na yun, ay nakalabas na rin ako dito sa Coangco Road or tinatawag ding Capas Kamiling Bypass Road. Bale, papunta na ako ng San Jose Tarlac bago umuwi ng Gerona Tarlac. Napakaganda ng daan dito at napakalapad at higit sa lahat, aspaltado rin. At marami ring lusong at konting ahon, hindi naman masyadong matarik, yakang-yaka naman. Pero napakasarap talaga kapag puro palusong ang iyong dadahanan. Kinabahan pa ako na baka akala ko aabutin na ako ng ulan dito sa San Jose Tarlac. Yun pala, hindi pa. Inabutan na ako, banda malapit na rin ako sa Gerona. Eto na ang mala roller coaster style na lusong. Let's enjoy, guys. Fasten your seatbelts and watch only. Hehe.
Ayan, at nasa arko na tayo ng San Jose. Iikot tayo sa Moriones at Villa Aglipay at lusot ng David palabas ng Pada-Pada, diretso na ng Gerona. Hindi ko alam kung magkukuha pa ako ng video, pero tignan natin. Yung nga lang, mukhang masama ang lagay ng panahon at uulan na. Ang mahalaga, makauwi ako. Minsan lang naman to at hindi naman araw-araw. Tuloy ang padyak. Sadyang puro palusong na lang ang kinuhanan ko dahil masyadong mabagal kapag paahon pa ang kukuhanan ko. Ang mahalaga, feeling roller coaster talaga kapag ikaw ay dumadaan sa mga downhill. Isa pang rason kung bakit gustong kong naglo-long ride is hindi naman kasi ako nag-gym. Minsan nag-workout pero minsan bigla akong tinatamad. Nawawalan ako ng gana kasi tumaba na ako nung ako'y naiba ng department sa aking pinapasukan. Matapos kong tahakin ang napakahabang Coangco Road via Barangay Moriones, San Jose, Tarlac, nandito na ako sa Barangay Villa Aglipay, San Jose, Tarlac. Bale, magsushortcut na rin ako sa Barangay David para paglabas ko ay sa Barangay Pada-Pada, Santa Ignacia, Tarlac na. At didiretso na sa mga western barangays ng Gerona, Tarlac. Eto na guys, nandito na ako sa San Jose. Pero side trip lang to. Pauwi na talaga ako para magmukhang long ride at loop ang aking dinaanan, para maganda rin ang record sa Strava. Pagkatapos nito, dadaan na ako sa town proper at lulusot ako ng Barangay David palabas ng Barangay Pada-Pada at lusot ng Kalayaan, diretso na ng Gerona, Tarlac. Bale, ito na ang huling pagkuha ko ng video sa entire ride ko. Sa wakas at konting tiis na lang, mga ilang barangay na lang at makakauwi na ako sa amin. Sulit na sulit ang ride. Magagandang lugar at tanawin. Worth it ang gastos at worth it na naman ang aking day off. Kahit pagod. Magkaiba kang pagod ng pagbabike sa pagod sa trabaho. Dito na ako sa Barangay Kalayaan, Gerona, Tarlac guys. Pero dito ko natatapusin ang aking video.
Salamat sa panonood. Ride safe sa atin at God bless. Hahaba na kasi kapag lahat ay kinuhanan ko pa. Thank you.